Ang pangalan ko ay Luyuan, ulila ako, at isa rin ako sa 4 na distrito na may pinakamalaking tsansa makapasok sa King Bay bilang isang grade 12 na estudyante. Pero, bakit 670 lang ang nakuha kong score? Anong nangyari? Ikaw, sa buong county-wide na exam, nag-top ka, pero di ka pa rin satisfied? Unang lugar sa county-wide exam, pero wala ring silbi. Noong nakaraang taon sa King Bay, ang pinakamababang score para makapasok mula sa 4 na distrito ay 713 points pa. May kulang pa akong 43 points, grabe naman. Wow! Grabe tol, ibang level talaga ang self-discipline ng isang top student. Pero seryoso, kung pinanganak ka sa Jing City at may Jing City residency ka, pag dumating ang entrance exam, mas madaling mga tanong, mas mababa pa ang score requirement. Sa ganyang effort mo, pag dumating ang entrance exam para sa Qingbei, ang dali lang makapasok. Imbes mag-daydream ako ng ganyan, mas mabuti pang mag-practice pa ako ng mas maraming real test papers sa totoong buhay. Wala naman akong residency ng Jing City, tapos, ang kailangan kong gawin ay magpakasipag para maging successful balang araw. Mag-ingat ka. Kayang-kaya kong magpakasipag. Pero ang mga test papers ko, dapat maingat. Anong ginagawa mo, Luyuan? Yan ang my bop, yung mga nakaupo sa loob. Hindi natin kaya labanan. Ikaw ba si Luyuan? Grabe, umalingasaw ang amoy ng kahirapan sa'yo. Parang hindi ka talaga tunay na anak ng sir at madam. Amoy kahirapan, dahil ba sa polyester, na tela ng damit ko, nalantad tuloy ako. Sorry, medyo kakaiba lang talaga isip nito. Masyadong nasabik mag-aral, naging parang tanga. Aalis na kami, hinto. Tingnan mo, ito ang DNA test report kasama ng hospital certification. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lo na napagkamalang ibang bata noon. Ngayon, pinapadala ko ng sir at madam para kunin ka pabalik sa inyong bahay. Ako. Ano nang sinabi mo kanina? Ako raw, ang batang napagkamali ng pamilya. Jing City, Pamilya Lo. Jing City, ibig sabihin, makakapunta ako sa Jing City. Ang Pamilya Lo, ang pinakamayaman sa Jing City. Siyempre, kailangan mong bumalik sa Jing City. Ibig sabihin, pwede na akong magkaroon ng Jing City residency. Dahil tinanggap ka na, ulit ng Pamilya Lo. Siyempre, ililipat ang residency mo pa Jing City. Yes, sabi ko nga, ang hirap ng score requirement sa college entrance. Sobra na akong nahirapan. Hindi mo naman siguro pinaniwalaan, no? Luyuan. Anong Jing City billionaire na yan? Anong napagkamali ng bata? Paano kung kanidnap lang? Paano kung scam? Baka ipain lang ang fake sneakers ko, o kaya naman polyester ko. Kahit totoong pamilya ka pa, ayon sa mga kwento. Pagbalik mo, hindi malayong. May drama ng away sa among mayaman at bias ng mga magulang. Pero Jing City residency yan, alam mo ba kung gaano kababa ang passing score sa Jing City taon-taon? Ha? Mukhang si Luyuan, bukod sa mahirap, palpak pa sa pag-aaral. Pero grade 12 ka na, kung nilipat ka pa ngayon, baka makaapekto sa grades mo. Top student ako, Pero isang palpak na estudyante na umaasa lang sa Jing City residency para makapasok sa kolehiyo. Ano pang grades ang iisipin ko? Sige, dahil lumaki ka sa probinsya, medyo limitado ang education resources mo. Pagbalik mo sa Jing City, si Sir ang mag-arrange na sa'yo sa pinakamagandang high school sa Jing City, ang Xiangmei School. Kung talagang, di mo kaya, kahit hindi ka makapasok sa kolehiyo, pwede kang mag-aral abroad at kumuha ng diploma kahit paano. Basta lang huwag mapahiya. Ang Pamilya Lo. Grabe naman magsalita tong tao na to Alam mo ba si Kuya Lo, ang talino niyan. Sinasabi ko lang. Tara. Ano pang hinihintay? Tara, bilis, sakay na sa kotse. Okay lang, di na kailangan maghatid. Bye-bye. Ang Xiangmei School, kilala sa buong bansa sa mahusay na resources. Dagdag pa ang Jing City residency. Pwede nang mag-entrance exam sa Jing City, kahit may mga problema ang Pamilya Lu, basta makabalik, ayos na. Ito ba ang galing probinsya? Ang simple niya, kung ikukumpara sa Young Master Cheng Sang natin, parang langit at lupa ang pagitan. Sino ang lupa dyan, ha? Ay, mukhang ang status ko, bilang totoong young master, hanggang dito na lang, bahala na, basta wag masira ang pag-aaral ko, wala na akong pake sa iba. King Bay, hintayin mo ako, walang tao sa bahay. Si Sir at Maam, isinama si Cheng Sang Young Master para bumisita sa kaibigan. Ang ate mo, si Wea Miss, nasa kumpanya at inaasikaso ang mga gawain.
ang tunay na anak ay umuwi ng bahay. Pero ang kasama ay peke lang na anak. Lumabas pa, ni ang tunay na ate hindi umuwi sa bahay. Para silipin lang ako, mukhang sa bahay na to, wala talagang may gustong makita ako. So, saan ang kwarto ko? Aayusin ko na lang ang gamit ko. Hintayin ko sila makauwi. Walang utos mula kay sir at ma'am. Mukhang ang mayaman at magara ang bahay. Pero kahit isang ekstrang kwarto, wala rin naman. Parang, pakitang tao lang pala ang lahat. Grabe, ang payat ng braso at binti niya. Pero ang lakas pala niya, wala nang siyensya dito. Yan ang regalo ni Cheng Xiang Young Master para kay Maam sa birthday niya. Italiano, purong gawa kamay. Ikaw, hindi pwedeng umupo dyan. Eh di sofa pa rin yan. Binili tapos hindi upuan. Gawing altar pa. CJ, hindi upo. Pero ilalagay ko na lang gamit ko. Pwede ba yon? Uy, Ikaw. Ni hindi ka kahawig ni Cheng Xiang Young Master. CJ, pagbalik ng elder miss namin, papagalitan ka niya. na-transfer na ang record mo, nausob na ang student status, bayad na rin ang tuition mo. Ngayon ako, tuluyan ng walang-wala, hindi takot sa may sapatos. Okay lang, dun na lang ako sa dorm ng school tumira. Bahala na. Nasaan ang banyo? Anong gagawin mo? May tao pa bang normal dito? Pupunta ako ng banyo. Siyempre magta-toilet yon. Hindi naman magluluto ng pagkain siguro, di ba? Sinabi ng elder miss, hanggang hindi nakabalik, si sir at maam, bawal kang gumala dito. Grabe ka naman ate, ganun ba ang gala? Magto-toilet lang ako. Yumi, kailangan ng katawan to. Gets mo? CJ, pati banyo hindi mo ako papayagan. Ganun ba? Anong gagawin mo? May 3 emergency ang tao. Kung bawal magbanyo, dito ko na lang gagawin to. Tatanungin ko ulit, saan ang banyo? CJ, ayaw mo talagang sabihin, ha? Tama na. Walang hiya ka. Ano ba yang ingay? Walang kabitigan dito. Mukhang, eto na, ang ate kong, malakas at matapang. Hello. Ako to. Puro bang patay dito? Ang base na yan, Antigo yan. Mahigit 5 milyon na yan. Hayaan nyo ba ang probinsya nung yan? Kahawak-hawak lang. CJ, pati si ate pala, hindi rin maganda ugali. Nasaan si Cheng Xiang? Si Sir at Ma'am, isinama si Cheng Xiang Young Master para bumisita sa Hu Pamilya. Baka gabing-gabi pa makauwi. Kahit hindi si Cheng Xiang, ang tunay na anak ng Lu pamilya, siya pa rin ang pinilit pinag-aralan ng Lu. Sa loob ng maraming taon, siya ang binata na, ikakasal dapat sa Hu pamilya. Yung iba dyan na, walang modo na probinsyano, huwag ng mangarap. Ha, ako ba? Saan galing ang mga maduming bagay na yan? Ayaw nyo na bang magtrabaho? Bigyang galang, ate. Lahat ng to ay kailuyuan. Mga gamit niya to. Siya mismo ang naglagay dito niyan. Kuya, isang prompting walang alam. Karapat dapat ba siya? Kung ano-anong kalat, nadadala sa bahay. Kunin mo, ilagay mo lahat yan sa labas. Walang gagalaw. Basta-basta mong ginagalaw ang gamit ng iba. Sinabi mo pang walang modo ang iba. Saka, ikaw pa ang sinasabi mong pinakamayaman sa Maynila. Para sa akin, ikaw yata ang may utang. Ano bang pinagsasabi mo? Oy, anong ginagawa mo? Oy! Ano pang hinihintay mo? Ilagay mo ang mga maduming gamit na yan sa labas. Walang gagalaw. Kahit pa itapon mo ako ngayon, huwag mo itapon ang mga libro ko. Akala mo talaga ikaw ang kuya, no? Sinasabi ko sa'yo, Lu Yuan. Sa pamilya Lu, isa lang ang panganay na anak, si Cheng Xiang yun. Ikaw na promdi. Ang dapat mong puntahan ay ang orphanage. Ano ba tong ingay? Ano ba tong ingay? Nakakainis na, ha? Pa, tingnan mo siya oh. Kung ano-anong mga kalat, dinadala sa bahay. Tsaka yung sofa na binigay ni Cheng Xiang, nadumihan niya pa. Kakaalis pa lang, gulo na agad.
Prom di kasi, talagang walang modo. Matagal ko nang sinabi sa'yo, kung ipapakuha mo siya, bigyan mo na lang ng pera, tapos na. Ngayon dinala mo pa sa bahay natin. Nagpapagulo tuloy sa buong pamilya. Ikaw talaga ang maraming problema. Hindi pa natin alam kung ano ang attitude ng pamilya Ho, kaya nagmamadali. Kinuha mo muna siya. Ma, nasaan si Luyuan? Kagagaling lang niya sa probinsya. Hindi pa niya alam ang mga patakaran dito sa bahay. Normal lang naman yun. Mamaya, turuan na lang natin siya dahan-dahan. Si Jo Kwan ang may malasakit. Yan ang tunay na pagpapalaki ng anak ng pamilya Lo. Kung hindi pipiliin ng pamilya Ho na ikaw ang maging manugang nila, sino pa? Pipiliin ba nila ang prom di mong to? 6. Oy, Luyuan, kung may kulang ka sa likod mo, sabihin mo sa akin. Bibilhan kita ng kuya. Eh di itong libro ko. Bibili pa ba talaga? Tingnan mo naman ang itsura niya. Ang gaganda ng gamit. Pero siya, sinayang lang. Ay nako, ate, sa huli naman, pamilya pa rin tayo, di ba? Sino bang may sabi na pamilya siya? Sa ganyang hitsura, mukhang mahirap pa. Ang bag niya, butas-butas na. Amoy mahirap talaga. Ay, ma, noong huling beses na sumama ako sa iyo bumili ng bag, yung PR ng LV, binigyan ka ng ilang school bag. Okay lang ba? Pwede ba akong pumili isa para ibigay kay Luyuan? Pagbalik niya, puro gusot ang dala. Iniisip mo pa talagang bigyan siya ng regalo kung palagi mong paboran. Sa tingin ko, nagiging spoiled siya. Ay nako, ma, si Luyuan, bagong dating lang dito, hindi pa sanay sa mga patakaran, normal lang naman, pero sa hinaharap, kung papasok siya sa Chiang Mai, kung sobrang simple ang gamit niya, nakakabawas yon sa dignidad ng pamilya lo natin. Cheng Xiong, mas masyado kang iniisip ang iba. Kung ang ilan dyan, magkaroon lang kahit 10% ng pagpapakagaling mo, masaya na ako. Ay, yabang pa na sinasabing mayaman, hindi man lang magawang, bilhan ako ng bagong reference book. Tama, si Cheng Xiang talaga, maayos mag-isip. Yuiya, sa bagay na to, dapat mong tularan ng kapatid mo, huwag agad mag-react kapag may nangyari. Bilang ate, hindi mo magawang lampasan ng kapatid mo, hindi ka ba nahihiya? Ayoko lang na sinasayang ang pag-alaga ni Cheng Xiong. Mga kasama, nakaupo tayo sa sofa ngayon, di ba? Pwede ko bang itanong? Pwede ba akong umupo rito? May ilan pang sagot dito, hindi ko pa natatapos isulat. Nag-aasta pa ng matalino. Ano ba naman ang matututunan sa probinsya? Nagpapakasipag kunwari, pero akala mo kung sino. Akin to, hindi ko dapat sinubukan, makipag-usap ng maayos sa isang plastic. CJ. Kaya itong tanong, hindi ko na rin gagawin. Pwede pong tanong, pwede ba akong bigyan ng matitirhan dito? O kaya, lumabas na lang ako at maghanap ng sarili kong matutuluyan. Pwede na rin. Ikaw talagang suwail. Dahil lang sa maliit na bagay, gusto mo nang tumakas sa bahay. Ha? Ano tingin mo sa pamilya Lo? Laruan lang ba kami sayo? Pinapunta mo pa ako mula sa malayo, dinala mo pa ako sa Maynila. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng matitirhan, wala kang iniayos na kwarto, hindi mo ako pinayagang lumabas para maghanap ng matutuluyan. Pati sofa ayaw mo akong maupo, gabi-gabi, gusto mo bang sa sahig ako matulog, o sa dining table? Luyuan. Feeling ko nagkamali ka ng intindi, Mom, Dad, Ate, pati ako. Lahat kami excited na dumating ka. Tsaka, pamilya lo naman tayo. Ang laki-laki ng bahay. Imposible namang, wala ni isang bakanteng kwarto. Si Cheng Xiong, gusto lang niyang tumulong. Sinadya niyang sabihin kay Mom at Dad, na pagdating mo, pumili ka ng kwarto na. Trip mo talaga. Bakit mo naman siya iniisip na ganun? Siguro ako ding hindi ko. Masyadong napag-isipan. Si Luyuan, pagod na pagod galing sa biyahe. Unang dating hindi nga, nakapagpahinga ng maayos. Kaya medyo nairita. Normal lang yun. Hindi pinayagang matulog, hindi pinayagang umupo, hindi pinayagang umalis. Tapos ako pa ang sinabihan na makitid ang isip. Si Jinye, si boss talaga, ang galing magpaikot. Sige na, dahil lang sa maliit na bagay, gusto ng maglayos. Ano ba yan? Pag nangyari pa ulit, huwag mo akong sisihin. Gagamitin ko na lahat ng paraan ng pamilya. Sige na, ayusin niyo ang kwarto para sa kanya. Ma, teka, sasama ako sayo. Ako na bahala pumili ng backpack para kay Luyuan. Mamaya, ipapadala kita sa kwarto mo. Dito ka na muna tumira. Hindi pwede, Maria. Masyadong malapit to sa kwarto ko. Sa gabi, naiisip ko, na andyan lang siya malapit sa akin. Hindi talaga ako makatulog. Itong kwarto na to. Ma, nakalimutan mo na ba? Itong kwarto na to, nakalaan yan para kay Ziruo.
Itong kwarto na to. Hindi pwede to. Eto naman kaya. Nako, hindi rin pwede to. Eto siguro, pwede na. Dito ko nilalagay ang mga damit ko. Nasanay na ako dito. Hindi naman siguro tama na pagdating lang niya, bibigay ko na agad sa kanya. Tong lugar, di ba? Bakit naman? Hindi ba pwedeng pag-uwi mo eh? Hindi ka na magreklamo. Sa tingin ko, nandito ka lang talaga para manginis. Tawang-tawa ng mga kapamilya. Mula simula hanggang dulo, wala man lang akong nasabi kahit isang salita. Kasalanan ko pa rin ba? Kasalanan ko na naman. Sabihin mo na lang direkta, ate, gusto mo sanang saan ako titira? Manang. Ikaw na nga magsalita. Saan pa ba dito? May bakanteng kwarto na pwede niyang tirhan. Ate, yung mga kwarto sa taas, karamihan may gamit na, hindi lang sa second floor. Pati rin sa third floor, ngayon, wala ring bakante. Pero sa baba, may bakanteng kwarto. Hindi nga lang maganda ang liwanag. Basta may matirhan siya, okay na yun. Kahit ano pa, mas okay pa rin kaysa sa kulungan niya sa probinsya. Ang arte pa rin niya, doon ka muna sa baba tumira, ha? Pag naayos na dito sa taas, saka ka nalang lilipat. Luyuan, sir, sumama ka na sa akin. Ang daming paligoy-ligoy. Ang ending pala, sa basement ako matutulog. Mga utak ng mga plastic. Hindi ko talaga magets minsan. Dito ba pwedeng tumira ang tao? Oo naman. Agad kong hahanapan ng tao na mag-aayos nito para sa'yo. Tao, pumasok ka dito. So dito pala malapit, puro kwarto ng mga kasambahay. Ang sabi ni Madam, dito ka muna, temporaryong titira ng ilang araw. Kapag naayos na yung taas, makakalipat ka na ulit sa itaas. Ayusin nyo na agad dyan, kailangan ko talagang magpahinga. Parehong ayaw ni Sir at ni Madam sa kanya. Akala niya talaga, siya na yung anak ng amo. Ni hindi nga siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Cheng Xiang. Hindi ko alam kung bakit pa siya pinabalik ni Sir. Pansamantala munang dito ka tumira ng ilang araw. Tignan muna natin kung kamusta sa school bago magdesisyon. Sa ngayon, mas mahalaga ang paghahanda sa entrance exam. Dinala ko na yung bag mo. Marami kasi akong libro. Kaya yang liit-liit na bag, di ko magagamit. Dito sa Xiangmei High School namin, meron kaming sariling learning system na ginawa. Ang ginaya ay sa Harvard University. Ang purpose niyan para sa mga teacher, mas mahusay nilang malaman ang level ng pagkatuto ng mga estudyante. Pero syempre, kara-rating mo lang mula CA. Baka di mo pa alam tong mga to. Kapag meron kang problema sa pag-aaral mo, pwede mo akong lapitan kahit kailan. Ito ba'y pagpapaabot ng awa? O, pampalubag loob mula sa may pribilehiyo? Donasyon o kompensasyon. Depende sa paano mo tingnan. Syempre, sa tingin ko, kahit sina mama at papa, sa iyo na huli na dumating, wala silang anumang inaasahan. Pero kung, sa Xiangmei, marami kang naiwan, sa mga lessons mo, kapag pinagtawanan ka, kami pa ring mga lo ang bibiktima. Mas masyado kang nag-isip, may sarili akong paraan sa pag-aaral. Alam ko, sanay ka sa ganoong, mahigpit at militar na pamamalakad, na kailangan mong mag-practice ng marami, para gumanda ang grades mo, ganyan ka na nahubog. Kaya nga, itong paraan ng pag-aaral dito sa Xiangmei, mahihirapan kang makapag-imagine. Pagpasok mo sa Xiangmei, malalaman mo rin. Pagdating ng panahon, sigurado akong, hingin mo ang tulong ko. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, ako naman. Wala akong masyadong iniisip tungkol sa pamilya Lu, at hindi ako interesado makipagkumpetensya sa'yo. Sa ngayon, pinaka-importante sa akin ay ang entrance exam. Kinuha ako ng pamilya Lu pabalik, hindi nila tinanong ang opinion ko, hindi ko rin inisip masyado ang ganitong pagkakaroon ng buhay na umaasa sa iba. Kung may oras kang mag-aksaya sa pagkukwento ng kung ano-ano sa akin, mas mabuti na, ayusin mo muna ang kapatid mong babae. Mas masyado kang nag-iisip. Ako, totoo, itinuturing kitang kapatid. Kaya naniniwala akong, ang pagtutulungan ay dapat lang. Sige na,
Hindi na kita guguluhin sa pag-aaral mo. Paghanda na ang pagkain. Magpapasabi ako sa'yo. Aalis na ako. Totoo ang sinabi ko. Sana totoo ka rin. Habang kumakain, naalala mo na naman, nagmadali ka na lang ulit mag-review. Tama rin naman. Sa totoo lang, galing ka kasi sa probinsya, baka talaga mahina pa ang pundasyon mo, kung di mo pa pipilitin ang sarili mo. Sa pagpasok mo sa Xiangmei High School, baka hindi ka nga tumagal kahit isang araw doon. Ang dami mo namang sinabi, tamad mo talaga magkwento. Kayo lang namang mga galing probinsya, ang gumagamit ng puro memorization na, walang kwenta at di epektibong paraan sa pag-aaral. Nung kasing edad kita, at least kaya kong magsalita ng 4 na wika, at makipag-usap ng maayos sa iba. Ang galing mo naman. Baka naman puro yabang lang yan. Hindi ako naniniwala na maintindihan mo itong artikulo na to. Probinsyano, mga bagay mula probinsya, akala mo mahihirapan ako dyan. Ganun ba? CJ, inaasahan ko talaga yan. O siya, ipapakita ko na lang ngayon, kung gaano kahaba dapat ang pasensya mo. Di ba obvious, multimodal lang yan. Probinsyano ka talaga, naglalakas loob kang lokohin ako, bitbit mo ang isang bagay na di naman, para sa high school students, tapos nagpapanggap ka pa. So hindi mo rin pala maintindihan, ano? 4 na wika. Ganyan lang. Sinadya mo ba akong pahiyain? Pakisaway nyo nga siya. Kahit nagkakainan kami, ang gulo pa rin. Lu Yuan, bakit mo na naman pinaiinit ang ulo ng ate mo? Nag-aaral naman ako ah. Siya pa nga ang kusang nag-alok magturo sa akin. Tapos siya rin silang di nakaintindi. Siguro, naiinis siya dahil nahiya siya. Probinsyano ka talaga. Ikaw na nga ang nagdala ng bagay, na di naman talaga, para sa high school. Sinadya mo lang talaga akong pahiyain. Ate, huwag ka na magalit. Si Lu Yuan kasi, alam niyang malapit na siyang pumasok sa Xiangmei. Kaya medyo kinakabahan siya. Kaya nag-aaral muna ng mga extra lessons na lampas sa curriculum. Para pagdating sa school, may mga mapag-uusapan siya kasama ng mga estudyante. Lu Yuan, bagong dating ka pa lang. Hindi ko sana sasabihin to pero, pagdating sa pag-aaral, walang lugar para sa panloloko o pandaraya. Dati sa Sihei, Medicare ang resources sa education. Kung hindi ka makasabay sa Xiangmei, hindi naman namin isisisi sa'yo. Pero kung may niloloko ka, huwag mong pagsisihan. Pag ako'y gumamit ng disiplina, hay naku, parang OA na yata yan. Si Lu Yuan kasi, alam naman niya ang hangganan niya. Di ba? Lu Yuan. Oh. Siya na ang nagsabi ng diretsahan at paikot-ikot. Siya na rin nagbigay ng rule. Parang siya na ang referee, siya pa ang player. Kung may kagaya niya, makakapasok na siguro sa World Cup ang national team natin. Ayos na. Sa susunod, huwag na kayong mag-away. Oo. Umupo ka, ate. Salamat, ma. Ano ba yung suot mo? Simula ngayong nandito ka na ulit sa pamilya Lo, dapat yung pananamit mo, akma sa posisyon mo, huwag kang laging mukhang kawawa. Suot mo pa talaga yung uniform sa school. Pagdating mo sa Xiangmei, suotin mo na ang uniform ng Xiangmei. Ang uniform ng Xiangmei, sikat yun at made to order, ikumpara mo sa suot mong, para kang nakasako ng bigas dyan. Uniform pa rin naman yan. Hoy, ikaw. Kumain kang mabuti. Pagdating mo sa Xiangmei, mag-aral ka ng maayos. Huwag kang gagawa ng gulo. Walang problema, pa. Sa Lunes, aakayin ko siya sa registrar para mag-report. Tapos ipakikilala ko rin siya sa paligid ng eskwelahan. Talagang ikaw ang pinakamarespeto, Cheng Xiang. Dapat tularan mo kuya mo. Ang kuya mo, siya ang president ng student council sa Xiangmei. Mapa-grade. Man o, kahit anong school activity, hindi mo kami kailanman pina-problema dyan. Ay, hindi naman. Iba siya. Iba ako. Busog na ako. Kayo na dyan. Nakikita nyo naman ang ugali niya. Wala man lang siyang respeto. Ma, ate, huwag yun na masyadong dibdibin. Bago pa lang siya dito, baka hindi pa sanay. Sanayan lang yan. Gagawin din ng lahat. Kain na lang. Huwag ng pagtalunan. Sana nga ganyan. Ang lahat ng meron sa pamilya Lo, dapat sa akin lang talaga. Sana palagi kang maging ganyan katalino. Huwag kang maghangad kundi yung mataas mong score sa boarding exam na yan. Ito ang bagong lipat. Si Lu Yuan ang bagong kaklase natin. Dati siyang nag-aral sa probinsya ng Sihei. Pagkatapos nun, kasama na siya sa atin. Magsasama-sama tayo, mag-aaral para sa college entrance exam. Sana lahat, matutong magtulungan sa hinaharap. Sabay-sabay umangat. Lu Yuan, magpakilala ka naman. Hello po sa lahat. Lu Yuan ang pangalan ko.
Ay, yan nga yung galing sa probinsya, na tinanggap ng pamilya Lo. Mukhang mahirap lang siya. Naamoy ko na, yung putik sa katawan niya, yung sa pamilya Lo, ibang anak na raw. E paano na yung kasunduan sa pamilya Ho? Ano, wala kang isip, sino ba magpapalit kay Lu Chengxiang? Pipiliin pa yung galing probinsya. Si He, di ba dun kilala sa masyadong maraming exam? Sa ibang school sa Jing City, pwede pang maging bida. Dito sa atin, baka hindi nga makasabay sa aralin. Luyuan. Ito yung school, learning system terminal. Ang mga subject teacher dito, maglalabas ng tasks at mag-check ng homework. Yung grades mo, ia-upload at ia-analyze ng system para matulungan ang teachers at ikaw makapag-adjust ng learning strategy. Sana masanay ka agad. Opo, salamat po, teacher. Walang pressure. Ngayong 2 araw, preliminary exam ang schedule namin. Mas maganda, bilisan mo na. Sanayin ang sarili. Ngayon, humanap ka muna ng seat. Magsisimula na tayo ng exam. Lanan. Lu Yuan, dito ka na lang sa tabi ko umupo, para mas madali kitang matulungan. Shiruo, parang papunta siya dito sa atin. Hindi siya karapat-dapat umupo sa tabi ko. At least alam niya ang lugar niya. Sige na, tahimik na tayo, everyone. Ngayon ipapamahagi ko na ang exam papers. Simulan na ang exam. Wala na ba silang pakialam sa buhay at kalagayan natin? Araw-araw puro entrance exam lang. Bakit puro ganyang exam? Para saan ba yan? Kung alam ko lang na sobrang hirap ng honor section para sa entrance exam. Sinabi ko na sana sa tatay ko, mag-aral na lang ako sa ibang bansa. 2,607 at 2,608. Itong 2 international class, para mapaganda lang ang resume. Halos kalahating buwan na sa school, hindi ko pa nakita ni isa. Yung mga questions na, pinangre-relax ko kapag free time, pareho lang ang level ng hirap. Pero yung mga tanong dito, medyo bago ang approach. Mas sinusubok lang, kung paano gamitin ang natutunan ng flexible. Akala ko talaga mas mahirap pa. Matagal ko nang narinig tungkol sa Xiangmei. Ang tunay na foundation daw nila, nasa early training at Olympiad section. Sa honor section ng entrance exam, wala naman masyadong lamang, kumpara sa ibang students sa Maynila. Nagpapanggap lang. Matchay ng exam mula sa Sihi. Paano nila mahahandle ang ganitong comprehensive assessment exam? Grabe, ang kulit naman neto. Tama ba yung nakita ko? Natapos na niya ang isang test paper. Ay, Diyos ko, kaka-start pa lang ng exam, kalahating oras pa lang ang nakalipas. Naalala ko pa si Lu Chengxiang. Kagabi, hindi ba nag-post pa siya sa group chat ng klase, tungkol dito kay Lu Yuan, na lumaki raw, sa probinsya na mahina ang kalidad ng edukasyon. Sabi niya mayabang daw, at ayaw tumanggap ng tulong niya. Pinapakiusap pa nga niya, na bigyan natin siya ng extra atensyon. HMP. Pero sa nakikita ngayon, parang hindi naman siya, kailangan alagaan, parang iniwan niya tayo, lahat sa likod. Aba, Lu Chengxiang, ikaw ngayon talagang natapat ka sa mas malakas, no? Hindi ba ito ang tinatawag na makatarungan ng langit? Nako, hindi pwede. Tama na ang panonood ng drama. Dapat magsagot na ako ng exam. Kapag pumalpak pa ko, tiyak na gagawin ako ng tatay ko, nakatatawanan ng buong klase. Kailangan kong aminin. Bago rin talaga ang format na to, ng shuffle pa, yung order ng test bank, kapag natutok ka sa mahirap na tanong, malamang hindi mo matatapos ang buong test paper. Ano ba, yung galing probinsya? Sumuko na yata. Sobrang hirap ng exam, siguro tumigil na lang siya. Taga-Sihe raw kasi, kailan ba sila nakasubok ng ganitong klaseng exam na napaka-dynamic? Pero kayong dalawa, may panahon pa kayong mag-alala sa iba. Tapos na ba kayo sa sarili niyong test? Lu Yuan, sabi mo dati, para raw sa college entrance exam to, ganito na ba talaga ang level mo? Bakit mo ako tinititigan? Binasa ko na ang mga gabay sa pagsusulit. Pagkatapos ng exam, pwede ko nang magplano ng sarili kong oras. Sir, kapag tapos na ang exam, pwede bang mag-arrange ng oras sa sarili? Nandito ako. Parang medyo, nakaka-distract ako sa ibang estudyante. Sa 6 na subjects, math, physics, chemistry, biology, puro perfect score. Yung kabuang final score, baka, umabot ng 700 points. Yung taga-Sihe, si Lu Jia talaga ang tunay na anak ng Lu.
Sobrang bihira, parang totoong dragon. Pwede. Sa natitirang oras, basta hindi ka lalabas ng campus, bahala ka na mag-arrange. CJ, salamat po, sir. Wow! Ang bait na ng teacher sa kanya. Nagbago na. Sigurado, sobrang ganda ng grades ng kuya na to. Hindi mo nga mat-ache na may konting chismis. Gusto mo pang mag-escapism. Luyuan. Totoo nga, hindi ka karapat-dapat makipagkompetisyon sa akin para sa Lu family. Wow, isang library ng high school, 4 na palapag, mas marami pa kaysa sa library ng buong distrito namin, Shanmei High School. Grabe, talagang sikat pala ito. Dito, talagang worth it ang punta. Ito ba yung matagal ko nang hinahanap na textbook sa mathematical analysis? Sabi nga nila detalyado ang laman. Sobrang swak pag gusto mag self-study. May original copy dito. Shanmei High School. Talagang worth it ang pagpunta ko dito. Ay, patay na. Hindi ko pa natapos ang math. Hindi ko rin natapos ang physics. Pati yung essay sa Filipino, halos hindi ko rin natapos. Nako, sino ba namang hindi ganyan? Ang hirap naman ng exam ngayon. Pinagpawisan talaga ako ng malamig. Shiruo, examen lang naman to. Wala namang espesyal. Galing ka sa magandang pamilya. Hindi mo na dapat paghirapan masyado dahil maliit na bagay lang naman to. Pero si Cheng Xiang, Lagi siyang magaling mag-aral. Kanina pa siya natapos. Maaga pa nga. Siyang nag-submit. Ang galing niya talaga. Pero ako naman. Shiruo, examen lang na pang midterm. Hindi naman yan ibig sabihin ng lahat. grabe, am I just extra dito? Baka naman may kumikinang nasa tuktok ko. Patanjin nga kayo. Jing, ano ba yung sinasabi mo? Wala akong sinabi Lu. Ang talino mo, sa level mo, sigurado namang, kayang-kaya mo ang exam na to, di ba? Hindi, ang dami ko ring tanong na hindi sigurado. Ang tagal ko rin namang nag-iisip sa exam. Ang wish ko lang, paglabas ng grades, huwag lang akong matanggal sa top 10 nanograms batch. Ay, nakita nyo ba yung bagong galing sa Sihei? Ang aga niyang umalis, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Sa tingin ko, sobrang hirap ng exam, hindi niya magawa, kaya pinabayaan na lang niya. Di ba ang Sihei, puro taga small town na mahilig mag-aral. Dami nilang nag-aaral doon. Lahat mechanical lang mag-answer. Pag gumalaw ang questions, wala na, lost na. Guys, huwag na kayong mag-speculate tungkol kay Lu Yuan. May sarili siyang study style. Bagong lipat siya sa Shanmei, kaya normal lang na mag-adjust. Naniniwala akong sa effort niya. Bago mag-college entrance exam, siguradong makahabol na siya sa atin. Cheng Xiang, ang bait mo talaga. Ay, ngayon, parang extra lang talaga ako. Mukhang kailangan ko ng maglahong parang bula. Luge, ikaw kasi, masyado kang mabait dun sa taong galing sa probinsya. Medyo jologs pa. Kaya naman pinapabayaan mo na lang siya. Wala siyang pakialam kahit kailan. Luge, ikaw pa nga ang nagkusang tumulong sa kanya sa pag-aaral. Pero hindi man lang siya nagpapasalamat. Mahirap pa rin talaga yung mahirap. Bukod sa konting, walang kwentang pride. Wala siyang ibang pinagmalaki, grabe. Hindi na lang niya alam kung paano gamitin ang oportunidad. Kaya sila lagi, nagiging mahirap eh. Hoy, tigilan mo na yan. Anong pakialam mo kung ilang puntos ang nakuha niya? Maaga nag-submit, parang sumuko na agad. Eh paano kung tapos na siya? Ikaw, Sheng Pangzi, hindi ka naman mahilig manggialam ng buhay ng iba, di ba? Bakit, ngayon, biglang napakabusilak ng damdamin mo? Hindi mo pa naiintindihan? Si Cheng Pangzi mismo, hindi naman magaling sa pag-aaral. Pag nagkaroon ng mas malala pa sa kanya, takot siyang umalis kasi walang ibang magdadala ng bagsak sa klase kundi siya na lang. Hindi ko talaga gets. Seryosong hindi ko gets. Mas mabuti pa siguro, kausapin ko na lang yung bagong dating na tropa doon. Makipagpalitan ng kwento. At least,
Siya. Nakakaintindi ng normal na salita. Parang ito yung matatagpuan lang sa kolehiyo na math. Nagagawa niya, grabe. Hindi lang siya matalino, parang math genius na talaga. Ano yan? Mukhang. Yung kaklase ko na nakaupo sa likuran ko. Kanina sa classroom, parang siya lang ang hindi tumawa sa akin. Bro, nagsa-self-upgrade ka ba? College math na nga ito. Alam mo na lahat? Di naman lahat. Ilan lang yung alam ko. May kailangan ka ba sa akin? Bro, nagbabasa ka ba ng mga nobela? Ah, Yung mga susunod kong sasabihin. Baka isipin mo na may sayad ako. Pero totoo. Wala talaga akong mapagsabihan. Pakiramdam ko sa mundong to, bukod sa'yo, wala talagang nakakaintindi sa akin. teka lang. Ilang araw pa lang, tayong magkakilala, tapos ganito na agad. Sa Chiangmai High School natin, may guidance counselor siguro dyan, di ba? Baka pwede. Ikaw na lang ang pumunta sa mga license na may alam talaga. Makipag-usap ka sa kanila. Hintayin mo munang matapos akong magsalita, pakinggan mo muna ko. Ganito kasi yun. Di mo ba napapansin? Parang sobrang plastic ni Lu Chengxiang. Yung sasabihin ko, may kinalaman talaga sa kanya. Kaya ako, makikinig na lang. Sasabihin ko na sa'yo, ha? Simula nung pumasok ako ng high school, lahat ng mga nakasalamuha ko, parang may toyo. Lalo na, pag napalapit sila kay Lu Chengxiang. As in, parang character sa nobela. Sina Alpha, Beta, Gamma, Delta. Kung anong sabihin ni Lu Chengxiang, susunod na lang sila. Pero pag normal na araw, parang okay naman sila. Ibig sabihin, lahat sila peke lang. Oo. Ang tumpak ng pagkakalarawan mo, yan yung vibe talaga. Kaya nang pumasok ka kanina, napansin ko agad. Nasa klase natin, bukod sa akin. May isa pang totoong tao, sa wakas. Pero kahit anong sabihin mo, parang kalokohan pa rin yan, eh. Mayroon ka bang konkretong halimbawa dyan? Sasagutin kita, ang dami, bro. Noong grade 11, nag-eleksyon kami sa klase as class president. Yung nakuha ko, grabe. Ganun lang pala yun. Lahat sila sumunod sa kanya, isa pa. Ayan pa, tignan mo. Tignan mo, kagabi sa group chat ng klase natin. Ayan, tignan mo ha. Sabihin mo nga kung may makikita kang normal na tao doon. Pakinggan mo tong sinasabi niya, hindi ba nakakainis? Ano raw yung gusto kong tulungan siya, pero mukhang may reservations. Pa siya sa akin. Pakiusap sa lahat, tulungan yung mapasama siya sa klase. Pati yung mga reply dyan. Wala talagang matinong sinabi. Siguro, hindi lang nila gets ang pasikot-sikot dito. HMM. Hindi. Imposibleng hindi. Ito pang mga to, alam ko ang mga ugali ng mga yan. Pag wala si Lu Chengxiang, ang linaw mag-isip ng mga yan, tulad nito, si Lin Chansi. Ngayon, kinuha na niya ang maliit na kumpanya mula sa tatay niya, tapos business na. Ganong katalino. Imposible naman na ni isa sa kanila. Walang napansin na lahat ng sinasabi ni Lu Chengxiang. Kabalengta lang ng kanila. Imposible hindi nila alam na kung gusto mong makilala ang tao, basahin mo sa gawa, hindi sa salita. So, bakit mo nga pala sinasabi tong lahat sa akin? Ako, wala naman talaga akong balak gawin. Itong 2 taon na to, feeling ko naiipit ako. Gusto ko lang makahanap ng normal na kaibigan. Ikaw yung normal na yon. Gusto kitang gawing kaibigan. Kakabalik ko lang din sa pamilya Lu, na punong-puno ng plastic dyan. Hirap na nga ako. Siya, to think, nakisama, sa grupong plastic ng mahigit 2 taon. Matibay din siya, no? Sige na bro. Magpakilala tayo ulit. Ako si Luyuan. Galing akong Sihe. Ang target ko, makapasok sa Kingdee University, sa Artificial Intelligence na program. Ako naman si Cheng Zihia. Ng pamilya Cheng sa Jingcheng. Wala akong kasing ganadong pangarap kagaya mo.
Ang gusto ko lang, makapagtapos ng college. Para may mukha ring maipakita sa tatay ko. Masaya akong makilala ka. Luyuan, kuya. Cheng Xiang, kuya. Ngayon, pupunta tayo kasama si Miss Ho sa bahay ng pamilya Ho. Si Ruo. Kung gusto mo, pwede naman siguro natin isama si Luyuan, papunta sa bahay ng pamilya Ho. Sakto, kakabalik niya lang. Hindi pa siya nakapunta para bumisita. Pero sa tulad niya, hindi siya karapat-dapat pumasok sa bahay ng pamilya. Cheng Xiang, kuya. Iba, pwede kong pagbigyan. Pero ito, hindi talaga. Pero, sinabi ng tatay ko, na dapat ko raw samahan si Luyuan sa pagpasok at pag-uwi ng school. Ngayon lang siya dumating sa lungsod Jing. Hindi pa niya kabisado rito, kapag may nangyaring masama. Baka mahirapan akong magpaliwanag kay tatay. Nasa grade 12 na siya. Ano bang masamang mangyayari sa kanya? Hindi ba niya kayang sumakay ng taxi pa uwi? Cheng Xiang, kung hindi tayo aalis ngayon, baka magalit na ang mga magulang natin sa sobrang haba ng paghihintay. Sige. Makikinig na lang ako sa'yo. Luyuan. Pasensya na. Gusto ko sanang, pasabayin ka na lang sa driver pa uwi. Pero, ayoko ring paghintayin ng matagal ang mga nakakatanda. Ganito na lang. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Wala naman akong balak pakinggan yung mga walang kwentang pinagsasabi nila. Ano bang trip ng taong to? Nakikipag-usap sa'yo ang iba, di mo man lang pinapakinggan? Si Ruo. Huwag kang magalit dahil lang sa taong walang kinalaman sa atin. Tara na. Mukhang wala talagang taxi. Kailangan na lang sumakay sa shared bike. Hello, pare. Buti natagpuan din kita. Sakay ka na. Hatid kita pa uwi. May natirang pagkain pa ba? Hay, hindi talaga sinuswerte. Luyuan, batang amo. Itong natirang pagkain. Kakatapos lang namin linisin. Ang mga kusinero, umuwi na rin lahat. Kung gusto mo, baka ikaw na lang maghanap ng makakain. Para lang may laman ang tiyan mo. Bakit parang naalala ko, si Luyuya kagabi, bandang 2:30, nagpagawa pa ng midnight snack. Siya ang ate. Kakaiba siya, hindi tulad mo. By the way, naghihintay. Sa'yo sina Mrs. at Sir. Dapat dumiretso ka na roon, bilasan mo. Alam mo pa palang umuwi. Anong oras na? Talaga namang kulang ka sa disiplina, taga-probinsya ka kasi. Pinaghintay mo ang buong pamilya para sa pagkain. Pinaghintay mo pa kami kumain. Pero walang natirang pagkain sa lamesa. Hindi nyo naman talaga ako hinintay. Gabi na nga, tapos naghahanap ka pa ng pagkain. Talaga namang walang disiplina ang mga taga-probinsya. Ang tanging disiplina ng pamilya Lu, panghihirap lang sa tao, wala namang totoong ugali. Si Lu Chengxiang walang paliwanag, diretsong iniwan ako, sa lugar na walang masakyang taxi. Kung hindi ako mauwi ng ganito kalate. Tama na. Ikaw itong walang dahilan bakit late umuwi. Tapos ipinasa mo pa ang sisi kay Cheng Xiang. Hindi ka na talaga masagip. Bahala ka kung maniwala ka. Marami ang nakakita. Imbes na sermonan mo pa ako, mas magandang isipin kung paano nyo ayusin. Na iniwan nyo lang ako, sa gitna ng kalsada, at ginawa nyo akong palabas para sa mga tao. Solusyonan nyo muna yan. Tumigil ka. Walang modo kang anak na suwail. Buti na lang si Jiangmai, dala akong dinner na ipak niya para sa akin. Kung hindi, magugutom ako ngayong gabi. Hindi pwede, kailangan ko talagang tulungan siya para gumanda ang grades niya. Tol, sa mga susunod na exams ko, kailangan ko na talagang umasa sa'yo. Patanjin naman ang sagot mo. Lumabas na ang resulta nitong exam. Sa pangkalahatan, mahirap talaga ang mga tanong. Bumaba ang average ng buong batch. Dito, gusto kong lalong bigyan ng papuri ang isa nating kaklase. Yung score niya, lumampas sa inakala naming lahat ng mga guro. Huwag kang magyabang, hindi ko pa sinasabi kung sino. Siya ang ating top ng klase at
Top isa din sa buong eskwelahan. Si Luyuan ang tinutukoy ko. Palakpakan natin siya. Ano? Lu Yuan. Yung galing probinsya. Hindi siguro. Hindi ba't maaga pa siyang lumabas ng exam? Kalahati pa lang ng oras. Pwede siyang maging top 1. Angas talaga ng tropa ko. Kalma lang, kalma lang. Total score ni Luyuan ay 728 points. Perfect score sa math at physics, pati chemistry at biology na pinili niya. Bago ma-regrade, perfect score din. Ganitong score, hindi lang top ng klase, pati sa buong school. Top sa physics group. Siya, tinalo niya ang pangalawa ng halos 40 points. Lahat tayo sa susunod, dapat tularan si Luyuan sa pag-aaral. Bukod pa dyan, may ilang mga kaklase na hindi masyadong naging maganda ang performance ngayon, kumpara nung dati. Sana, itong mga kaklase na ito, bigyan nyo ng pansin. Pagkatapos ng klase, puntahan ako sa opisina. Wang Li, Wang Haikong, Cheng Zijia, Lu Chengxiang. Ang performance mo ngayon, malayo sa nasa level mo. Pagkatapos ng klase, punta ka sa office ko. Buti na lang nabantayan ko siya noon. Yung contact info na binon sa school home app, akin ang nilagay. Hindi dapat malaman ni Papa. Ang resulta niya, pag nalaman to ni Papa, at naisip ang tutukan siya, lahat ng pinagpagyaran ko ng maraming taon. Masasayang lang. Tumigil ka. Wala ka bang gustong sabihin sa pamilya natin? Ano bang dapat kong sabihin? Yung tungkol sa pag-uwi mo ng late kagabi. Hindi mo ba dapat sabihin? Yung tungkol sa diagnostic exam hindi kailangan sabihin. Kami, pinadala ka namin sa Xiangmei High School. Hindi para ipahiya mo ang pamilya Lu. Kahapon si Lu Chengxiang, hindi man lang ako sinabihan ng maaga. Napupunta siya sa pamilya Hu. Sa labas ng gate ng school, hindi ako makakuha ng sasakyan. Walang tumulong. Kasalanan ko rin pala ito. Lu Yuan. Kahapon, ang plano ko talaga ay isama ka sa pamilya Ho, pero ayaw ni Shiruo. Ngayon, kung hindi pumayag yung may-ari ng bahay, hindi ko naman pwedeng ipilit na dalhin ka doon, di ba? Sige na, Lu Yuan, tigilan mo na yang walang kwenta mong sinasabi. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay exam. Sa exam sa Xiangmei, nag-submit ka ng paper. Halos kalahati pa lang ng oras. Hindi mo alam sagutin. Random ka nagsulat. Grabe. Ganyan ba ang pag-aaral mo? Oo nga. Hindi lang nag-submit ng maaga. Umalis ka kaagad ng classroom para maglaro. Talagang nakakahiya ka. Akala mo ba dahil galing ka sa Sihei, okay lang kahit bagsak ka? Basta namang alam mong magsikap, pero hindi ko inasahan. Ganyan pala ang attitude mo sa pag-aaral. Sobrang nadismaya ako sa'yo, Lu Yuan. Tapos ko na ang papel, sinuri ko rin ng mabuti. Oras pagkatapos ng exam, pwede ko nang gamitin para sa sarili. Hindi ko nakikitang mali ang attitude ko sa pag-aaral. Ang tigas pa rin ng ulo mo, Ang hirap ng test na iyon. Si Cheng Xiong nga, bumagsak. Tas ikaw, nag-submit ng maaga. Hindi nga, minadali mo lang siguro. Bagsak siya, anong connect sa akin? Hindi naman ako bumagsak, labas na ang grades. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo na lang. Lanan. Huwag kang maghanap ng palusot dito. Ikaw talaga, hindi maganda ang ugali mo sa pag-aaral. Walang kwenta talaga. Tama na yan, Lu Yuan. Mag-isip-isip ka nga ng mabuti, lahat ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw, ang baon mo ngayong buwan. Kalimutan mo na. Simula nang pumasok ako sa bahay na to, hindi ko pa naranasan ang tinatawag na baon. Kung gusto mong bawasan, ang isang bagay na hindi naman umiiral. Bahala ka na. Lu Yuan, ang galing mo sa huling quiz Paano ka nga pala nag-aaral? Turuan mo naman kami ng kaunting tips. Oo nga, astig sa klase. Sobrang hirap ng math exam, pero perfect ang score mo. Turuan mo naman kami. Dali. Bro. Ikaw na sabihin, sa grupo natin, may matatawag ka bang tao? Tingnan mo naman yung sinabi niya, may sense ba? Pag may kumilos, sa Lu family, nag-iba bigla ang mukha ni Lu Chengxiang. Nagkakaganyan din kaya mga kaklase natin, gaya ng Lu family. Sa totoo lang, ganito lang ang paraan ng pag-aaral ko. Para sa akin, ang pinaka-importante ngayon, ay palakasin nyo ang sarili niyo, lalo na sa mga mahihinang parte. Katulad ng learning system ni Xiangmei, may function siya, para buo din ang mali nating sagot. Sulitin nyo,
Yang feature na yan. Oo, may point siya. Mukhang pwede nating subukan yan. HMM. Bakit ayaw pang bumalik lahat sa upuan? Pinag-uusapan natin kung anong paraan ng pag-aaral ang mas okay. Sa totoo lang, sa pagsubok na exam na to, ako ang naging top 1, di ba? Lu Yuan, gusto mo bang i-share sa lahat kung paano ka nag-aaral? Ayos lang naman yun. Pero kayong sa Sihey, yung style nyo na puro answer drills. Para sa mga kaklase namin, dito sa Chiang Mai, parang hindi yata babagay yun sa amin talaga. Ang dami kong naririnig. Ang galing ng sinasabi. Pero, mukha lang namang puro teorya lang. Yung sa Sihey na style na, puro kabisote at memorize lahat ng sagot. Dito sa Chiang Mai, hindi talaga yan uubra. Tama, akala ko pa naman, may matindi siyang tip. Sinayang lang oras ko. Sino ba naman ang maglalaan ng sobrang daming oras kakasagot ng exercises? Wala na bang iba na dapat pag-aralan? Akala ko nga maloloko na niya ako. Cheng Siyang, tama ang sinabi mo. Yung ganong pamamaraan. Walang kwenta dito. Tapos na. Tera na. Grabe. Kayo naman talaga. Ang humila kay Lu Yuan dito para tanungin at magpaturo. Pero nung dumating si Lu Cheng Siyang, bigla kayong nag-iba ng ugali. May topak ba kayong lahat? Ayos lang pre. Di ba sabi mo nga mismo? Sila naman ay parang mga extra lang sa storya. Mga tauhan say lang. Kung ano ang gustong reaksyon ni Lu Cheng Siyang, yun ang ginagawa nila. Pero hindi ka ba nasasaktan? Kasi sa huli, ikaw talaga ang naging victim ng pagtatraidor nila. Ano namang ikasasama ng loob ko? Wala namang dahilan para magalit sa mga peking taong ganyan. Sa bahay nga namin, mas marami pa akong kilalang, mas malalang uri ng mga fake. Oo nga naman. Pinapahirapan ka rin ba nila dahil kay Lu Cheng Siyang? Kung di pa bibilangin yung mga una pa lang nangyari nung sumali ako sa pamilya Lu. Noong 1 linggo nga lang, dahil napaaga ako magpasa ng test paper, bawas pa daw dapat ang baon ko. Pero to be honest, wala naman silang binibigay sa akin kahit 5 duling. Hindi ko rin alam paano nila babawasan yon. Ngayon naman, dahil naman sa puntong, napasama raw pangalan ng pamilya Lu dahil sa akin. Bawal daw akong umuwi para makikain. Buti na lang dito sa school, magagamit ko pa rin ang meal card. Kaya kumakain pa rin ako araw-araw. Pero pag uwi ko, ganun pa rin. Para sa akin kasi, kung ganito ka lagi, tiyak maaapektuhan ang grades mo. Baka dapat lumipat ka na lang ng tirahan, mas okay pa. Ay. Kakadating ko lang sa pamilya Lu ngayon lang. Iniisip ko na agad na gusto kong lumipat. Ayaw nila pumayag. Ang ibig kong sabihin, isip ka ng paraan para palayasin ka ng pamilya Lu. Sa Maynila ang bahay namin. May bakanteng unit pa roon. Pwede kang lumipat doon. O kung gusto mo, diretso ka na lang lumipat dito. At dito ka na tumira kasama ko. Sikreto lang to ha. Yung mga magulang ko, hindi sila naaapektuhan ni Lu Cheng Siyang. Ang dami ko nang naikwento sa kanila tungkol sa'yo. Ang saya-saya nila sa'yo. Totoo ba? Oo naman. Kung di ka naniniwala, pag nagkita tayo ulit, malalaman mo. 5 araw mula ngayon, may tradisyon tayo sa Chiang Mai, ang English Performance Exhibition. Ang tema ngayon ay, The Power of Vulnerability. Pwedeng pure speech lang, pero pwede rin gumamit ng ibang paraan para mas maipaliwanag ang speech. Sana maghanda kayo ng mabuti. Oh, eto na yung chance mo. Sa performance na to, andan din mga magulang. Doon mo malalaman kung yung mga magulang ko naaapektuhan ba ni Lu Cheng Siyang. Sa mga sinabi mo, parang na-excite tuloy ako. Lu Yuan. Sa event na to, mataas ang standard sa spoken English. Galing ka kasi sa Sihey. Doon, hindi masyadong binibigyan halaga ang oral English. Kung kailangan mo ng practice sa pagsasalita, pwede ka lapit sa akin anytime. Ay, hindi na kailangan. Cheng Siyang, huwag mo na siyang pahirapan. Yung mga top students sa Sihey. Bukod sa exams, kilala rin sila sa silent English nila, di ba? Haha, 5 araw na lang. Sa tingin mo makakabawi pa siya. Hahaha. Sa lugar na gaya ng Sihey, ano bang expect mo? Sa English dun, baka sa performance. Ang lumabas pa happy English. Tapos mapatawa mo pa. Lahat ng parents na andan. Ay, sige lang. Kung gusto nilang tumawa, hayaan mo sila. Guys, huwag naman natin maliitin si Lu Yuan. Kailangan lang talaga niya ng oras para mag-adjust. 5 araw lang naman to, di ka rin naman makakapagpakitang gilas agad. Kung gusto nyong malaman kung ano talaga ang level ng English ko, sa mismong araw ng performance, malalaman nyo. Grabe, pare, kalahating araw pa lang, tapos mo na agad yung speech mo, patanjin nga. Ay hindi pwede, masyadong mahirap yung mga salitang to, sa unang linya pa lang, hindi ko na maintindihan, ano ba to?
May ginamit akong reference. Kumuha ako ng idea galing sa sikat na mga speech. Kung ako lang ang gagawa, hindi ko rin kayang gawin ng ganito kakomplikadong mga salita. Pare, magaling ka na nga sa exam sa klase. Pwede na sana yon. Pero nag-aaral ka pa ng college math at iba pang subjects ng mag-isa. Ngayon, ang galing mo pa sa English. Nakakagulat ka talaga, bro. Pero pare, may isang bagay ako na curious ako eh. Sa probinsya nyo, di ba kulang ang resources? Sa edukasyon, paano mo natutunan lahat ng ito? Yung county namin, hindi lang naman siya economically developed, pero hindi naman kami disconnected sa internet. Kung gusto mo talagang mag-aral, ang daming online teachers na pwede mong piliin, siguradong may bagay sa'yo na paraan ng pag-aaral. Grabe, kaya pala, ang taas ng grades mo. Pero kapag nag-o-online ako, bukod sa pag-aaral, hindi ko mapigilan na gumawa ng ibang bagay. Ako, basta mahawakan ko yung phone ko, nagtitiktok ako agad, basta nakaharap ako sa computer, naglalaro ako ng games. Ito ba yung pinagkaiba ng bobo sa matalino? Huwag mo na akong tawaging matalino, pare. Magkakaibigan tayo lahat dito. Itong speech, katatapos ko lang din gawin. Hindi pa pulido. Plano ko sanang, mag-practice muna ng ilang ulit. Pakikinigan mo naman ako. Sabihin mo kung may mga suggestion ka. Siyempre, pare, walang problema. Tara na. Sige na, Tara. Kamusta? Wow! Ang galing, yung spoken English mo. Pare, seryoso ako. Kahit yung mga Brit o Amerikano na na-meet ko, di kasing galing ng pagsalita mo. Kung ako yun kanina, nung nandyan sila, siguro napahiya ko na sila. Bahala sila. Kung anong isipin nila sa akin, bakit ko kailangan mag-aksaya ng panahon para patunayan sarili ko sa kanila? Tama ka dyan. Mga extra lang naman sila sa buhay. Tama na, wag na natin silang pag-usapan. Doon sa speech mo, ang ganda ng delivery mo, nadala mo talaga ako. Ramdam ko lahat ng sinabi mo, na-inspire mo talaga ako. Paano mo ba na-practice yan? Galing ako sa SIHE. Sa amin kasi, basta maganda grades mo, mula bata ka pa, lagi kang pinagsuspeech tuwing flag ceremony. Kahit hindi mo gusto, hindi ka makakatakas. Ay grabe. Sobrang excited na ako para sa araw ng speech. Hihihi. Susunod, inaanyayahan natin ang grade 12 section 2606. L. Shengxiang. Salamat po. Itong si Shengxiang talaga, pinagmamalaki na naman tayo. Alam mo ba, alaga ko talaga siyang inaruga. Siya ang tagapagmana ng pamilyang L. Ngayon, inaanyayahan natin ang grade 12 section 2606. L. Yuan. L. Yuan. Talagang sinadya kong ilagay ka sa likod ko. Dapat magaling ang pagpapakita mo ha. Ano namang English ang kayang sabihin yan? Bumaba ka na nga kaagad dyan. Huwag mo na ipahiya ang pamilya natin. L. Itong magulang na ito, relax lang po. Mula nang umakyat ang bata sa entablado, bigyan naman natin siya ng kumpletong pagkakataon para magpakita. Tayo namang mga magulang, nagpapakapagod din naman tayo, para lang sa maayos na paglaki ng mga anak. Bakit mo ba pinakikialaman? Ha? Hindi naman pamilya mo ang mapapahiya, kaya hindi ka kabado. Siya pala si President Sheyeng ng Haao Group. President Sheyeng. Sorry po, asawa ko lang po talaga ang sobrang nag-alala. Huwag mo na po pansinin, nasa entablado na ang bata. Kahit ano pa, dapat tapusin niya ang speech niya. Opo, tama po kayo. Tara, upo kayo. Pa, ang astig mo ah. Ikaw talaga, pag may kailangan, ikaw ang tumitindig. Ikaw talagang batang to, hindi mo na alam ang respeto, ha? Yung kaklase mong yan. Kamusta naman ang galing niyan sa speech? HMM. Kayang-kaya ko siyang talunin kada minuto. Ganun ka ba kagaling? Totoo, seryoso na tong pakikinig ko ha. Ayos ang bata, maganda ang performance. Ayos din ang pagkakasulat ng script, tama rin ang pagbigkas, lalo na, tung confidence niya. Bagay na bagay talaga siya mag-speech. Oo nga. Bakit ganun? Hindi ba, siya lumaki sa probinsya sa She? Paano nangyari? Napakagaling niya mag-English. Zijia, dumating na. Ang astig mo, pre.
Lu Yuan, tama ba? Ang ganda ng speech mo, malinaw ang logic, ang linaw din ng pagbigkas mo, ang lakas ng stage presence mo. Sabi ko na nga ba, ang galing talaga ng kaibigan ko. Kailan ba kita niloko? Ganito kagaling na anak, paano naging kaibigan mo yan? Pa, pwede ba? Huwag mo naman akong ibuking sa harap ng mga kaibigan ko. Salamat po sa papuri, Tito. Si Zijia, napaka-friendly at pala kaibigan. Karangalan ko rin po na, maging kaibigan niya. Huwag mo na siyang purihin masyado. Niyong mga araw na to, mula nang makilala ka niya, mas ganado na siya mag-aral. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo, Lu Yuan. Yung performance mo ngayon, talagang nagulat ako. Saan ka natuto ng ganyang level ng English speaking? Ang galing pakinggan, ang fluent mo. Nag-aaral ako palagi, ang daming resources online. Pa, dati, hindi ba, lagi kang nag-aalala sa pag-aaral ni Lu Yuan? Ngayon, ang galing niyang mag-English. Ba't hindi na lang natin ipadala siya abroad para mag-aral? Nag-aalala daw. Kung normal lang na mag-exam si Lu Yuan, okay na yun. Ba't pa ako mag-aalala? Kung magaling lang siya sa English, paano siya makakapasok ng college niyan? Hindi nga niya siniseryoso exams. Habang klase, lagi pang nagbabasa ng mga kung ano-anong libro na wala sa lesson. Sa attitude niyang ganyan, maski sa vocational school, mahihirapan siya. Kung sa vocational school pa lang siya, wala na talagang pag-asa ang ibang bata. Boss Cheng, alam ko, si Lu Yuan, magkaibigan sila ng anak mo, kaya pinagtatanggol mo. Pero, alam naman nating, mga magulang, kung hanggang saan lang ang kaya niya. Si Papa ni Cheng Zijia, talagang hindi natitinan. Hindi ko na dapat sayangin ang oras ko sa pakikipagtalo sa mga Tagalu family. Pwede ko na ring tanggapin ang tulong ni Cheng Zijia. Lu Yuan, hindi mo talaga malalampasan ang landas ng entrance exam. Huwag kang mag-exam na lang, na ang score mo nakakahiya. Napapahiya ang pamilya natin tuloy. Hindi mo pa nga nakita ang grades ko, bakit mo nasabi na nakakahiya ang scores ko? Sa grades mo, kailangan pa bang makita? Nag-aral ka ba talaga, ha? Cheng Xiang, hindi mo na kailangang bigyan siya ng respeto. Anong ginagawa niya sa school? Hayaan mo na lang ang mga classmates mo magsalita tungkol dito. Mga bata, sige na, sabihin kay tita, itong si Lu Yuan, anong ginagawa niya sa school? Medyo malayo siya. Bukod kay Cheng Zihia, wala siyang masyadong karelasyon. Para siyang weirdo. Bukod pa dyan, hindi rin siya masyadong nakikinig sa klase. Nakaupo ako sa harap niya. Madalas siyang nagbabasa ng ibang libro habang class. Hindi rin siya nakikinig sa teacher. May masasabi ka pa ba? Totoo namang hindi ako nakikinig sa klase, at ang binabasa ko, hindi talaga textbook sa high school. Hindi ko inakala, hanggang ngayon. Ganyan ka pa rin. Ayaw pa rin magbago. May bibigyan akong dalawang option. Una, sumunod sa pinagpaplanuhan ng pamilya, mag-aral abroad, o di kaya, simula ngayon, umalis ka na sa bahay ng Lo. Hindi ka nabibigyan pa ng pamilya, ng kahit isang sentimo. Ang pamilya namin, hindi kailangan ng matigas ang ulo na anak. Hindi nila alam, ang grades ni Lu Yuan, Papa, Tera. Hindi ba, tuwing exam, binibigyan ng school system, ng grades ang magulang? Si Lu Chengxiang ang nag-enroll kay Lu Yuan. Ang school system, nasa kay Chengxiang din lahat, pati grades ng school, nasa kanya. Yung mga classmates mo. Hindi ba sabi nila, huling exam si Lu Yuan ang top, pinuri pa ng teacher. Papa, itong mga classmates mo, 2 taon mo na silang naririnig. Palaging nag-iiba ang kwento nila. 2 taon na, nakikinig ka lang. Di mo man lang inalala talaga. Anak, ang hirap mo naman. Grabe na to. Kung hindi ko nakita mismo, hindi ko talaga matutanggap. Hindi mo ba sinabi, dadalhin mo yung best friend mo sa bahay? Oo, pumayag na si Papa. Totoo ba yan? Lu Chengxiang, alam ko, simula pa lang, sinabi ko na sa'yo. Ang goal ko, makapasa lang sa entrance exam ng maayos. Ang mga bagay ng Lu family, hindi ko gustong pakialaman. Andito na tayo. Gusto mo pang idikit kay Cheng Xiang. Bakit ba nagkaanak? Ako na ganyan. Hay, pareho lang tayo. Sana nga wala akong magulang na kagaya nyo. Ayaw kong mag-aral abroad. Simula ngayon, aalis na ako sa bahay ng Lu. Hindi nyo na kailangan mag-abala pa sa akin. Sige. Dahil ang lakas ng loob mo, hanapin mo na lang paraan para mabuhay sa Xiangmei. Huwag mong isipin na babalik ka pa para makiusap. Dapat nga, hindi na siya binalik dito noon. Ikaw kasi, sinisino mo pa lahat ng bagay. Ngayon, kailangan mo na rin palayasin ang anak na suwail, HMT.
Sige na, bro. Wala ka na ring matutuluyan. Sa bahay na lang namin. Pumayag na si Papa. Tara na, bata. Gusto ko rin naman, magkaroon ka ng magandang halimbawa kay Sihia. Si Uncle, may konting connection din sa Maynila. May kakayanan naman kami. Pag tumira ka sa amin, hindi namang aabala ang mga lo sa'yo. Oo. Salamat po, Uncle. Sa pag-aaral ni Zija, gagawin ko rin lahat ng makakaya ko, tulad ng sarili kong pag-aaral. Ah. Parang may nadidisgrasya na yata. Ha ha ha. Maligayang pag-uwi, young master. Maligayang pag-uwi, young master. Tara. Halika, halika, halika. Upo, 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 upo. Nako, ilang araw ka nang hinahanap-hanap ng nanay ko. Nag-prepare siya ng napakaraming pagkain. Mamaya, tikman mo mabuti ang luto ng nanay ko. Mama, Papa, Tito, Tita, Luyuan, dito ka na lang, maging kampante ka. Mag-best friends kayo ni Sihia, para mo na ring bahay ito. Sige. Luyuan, ikaw tungkol sa'yo. Sinabi na sa amin ni Zija. Dito ka muna, maging kampante ka lang. Maghanda ka na lang para sa college entrance exam. Kami ni tito mo, tutulungan namin kayo na maayos ang mga kailangan nyo. Oo, oo, oo. Pinaka-importante ang exam. Huwag mo nang intindihin ang problema ng pamilya ni Lo. Ayos na ang lahat doon. Hindi na kayo istorbohin. salamat po, Tito, salamat po, Tita. Pasensya na po kung nakakaabala kami. Nako, huwag ka nang mag-alala. Magkakaibigan tayo eh. Ang mga magulang ko, para mo na rin silang magulang. Tama ba? Zija, ipakita mo kay Luyuan ang kwarto niya. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo lang sa akin. Yung kitchen namin, pinagluto pa ni tita, kayo ng pampalakas na sabaw. Tingnan mo naman si Luyuan, ang payat-payat pa. Ngayong panahon na to, dapat talaga kitang mapakain ng mabuti. Oo, tara na. Oh, bro, kumusta? Itong kwarto na to. Ito na nga lang. May taste ka talaga. Alam ko na pipiliin mo yan. Tara, labas tayo, uminom ng sabaw. Layo na tayo sa mga poser. Ang ganda pala ng mundo sa labas. No. Mga bata, kinain niyo na ang ginawa kong Lucky Meal Set. Kayong dalawa ha, siguradong makakakuha kayo ng maganda ng grades. Oo, huwag kayong kabahan. Isipin nyo lang na normal na practice exam lang to. Basta gawin nyo lang ng maayos. Kayong dalawa, walang problema talaga yan. Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. Dahil sa special training ni Luyuan, yung level na yan, malay mo, makapasok pa ako sa 985 school. Hintayin nyo akong magdala ng karangalan sa pamilyang Cheng natin. Tito, Tita, sisiguraduhin namin gagawin namin ang lahat. Oh, Tara. Cheers tayo para sa panalo nyo. Sana makapasok kayo sa listahan ng mga top-notcher. Oo, cheers! Papa, Mama. Buti na lang tapos na exam. Tapos na talaga exam. Ang hirap ng pinagdaanan ninyo, mga bata. Oy, ayos lang yan. Ano man ang resulta. Ang mahalaga, tinapos ninyo hanggang dulo. Kayo panalo na dyan. Tara, umuwi na tayo. Nag-prepare ng masarap na pagkain si tita sa inyo. Kamusta exam nyo, mga bata? Yung mga tanong, nasa inaasahan naman. Nakaya naman namin ng maayos. Ayos. Yehey. Tapos na, hanggang ng pakiramdam. Pakiramdam ko ngayon, ang galing ng performance ko. Dahil sa best friend kong si Luyuan, nagbigay na siya ng tip sa akin bago pa exam. Ang daming tanong, parang naranasan ko na dati. Oo, tay, maghintay ka lang. Ibabalik ko sa iyo ang 985 degree. Ha. Sige. Pag nakuha mo yan, magpapaparty talaga ako para sa iyo at kay Luyuan. Congrats natin kayo. Walang problema. Tara, uwi na tayo. Tara na. Tara. Ay, kinakabahan akong mag-check. Luyuan, mauna ka na. Pasok sa special blocking list. Anak, pasok ka sa league ng special students. Hintayin mo na lang tawag ng Qingbei University. Ang galing mo naman. Zija, bilis, i-check mo na ang sayo. Sige. Ay, di ko kaya tumingin. Luyuan, ikaw na tumingin dyan para sa akin. Ay grabe. Ang taas ng score niya ngayon, kabuwang score, 628 points. Astig na. 628 points. Kaya ako nang pumasok sa 985 school. Hala, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Ayos lahat. Ngayon, dalawang magandang balita meron tayo.
Wala pa lumalabas na resulta si Luyuan. Sa oras na iyon, pag nakuha na ang resulta ni Luyuan, at matapos mapunan ng mga bata ang kanilang mga kurso, pwede na tayong magbakasyon. Oo, pwede. Ito, Huwag mong tanggihan, ha? Magkakilala na tayo, ng mahigit 200 araw na. Malapit mo na akong madagdagan ng halos 200 puntos. Kung tatanggihan mo, parang tinatanggihan mo na maging tropa ko. hahaha. Oy, tama nga pala. Yung resultang naka-screening. Lalabas na ba ngayon? Luyuan. Pakicheck mo nga. CJ, 735 puntos. Rango 1. Grabe, pare. Ikaw na yung top scorer. Ikaw na ang number 1 sa science sa buong Jing City. Nay, yung tropa ko, top scorer. Oy, Luyuan. Sabihin mo, ang highest scorer sa science ng college entrance exam. Daming balita niyan. Ano kaya reaksyon ng Pamilya Lu ngayon? Pamilya Lu. Oo. Kailangan ng Pamilya Lu ng mga positive na balita para makabawi sa presyo ng stocks. Siguro ngayon nagsisisi sila, pero anong kinalaman ko dyan? Breaking news. Ngayong taon, sa Jing City, Ang pinakamataas na scorer sa science ng college entrance exam. ay inanunsyo kaninang umaga. Siya ay si Luyuan. Mula sa Xiangmei High School. Kabuang puntos, 735. Hindi ka pumasa sa exam. Malapit ng i-unbind ng system. Countdown. Countdown, wag. 3. 2, system. 1, S-wise. Paano? Paano si Luyuan ang lumabas? Ano? Paano nangyari yun? Ha? Hindi ba? Palaging hindi naman siya nakikinig sa klase. Cheng Siyang. Di ba dati? May dinala kang kaklase dito, ako. Tay, Nay, nagulat din ako. Si Luyuan. Siguro talaga, nag-perform siya ng todo galing. Noon pa niya ayaw, tumira sa Pamilya Lu. Tiyak na sinadya niyang itago yung talino niya. Noon pa niya tayo nililinlang. Gusto niya lang talaga makalaya sa Pamilya Lu. Mali yata, Parang dati, may narinig ako, na si Luyuan, sa unang baseline exam, siya na yung top 1. Ay nako, bakit hindi ko yun pinansin dati? Noong huli siyang nag-speech, si Boss Cheng, puro papuri sa kanya. Gusto ko rin sanang purihin siya. Pero nung sumabat ka, nawala na lahat sa isip ko. Noong pagkakataon na yun, inisikaso niya pa ipakita sa akin yung grades niya. Pero natapik ko pa. Nalaglag yung tablet. Naalala ko sa Xiangmei High School, may parent portal, na nagpapadala ng results, ng exam sa magulang. Ba't kahit minsan, hindi ako nakatanggap ng resulta? Tagapamahala. Bilis. Presidente. Sistema. Unang buwan ng pagsusulit. 728 puntos. Unang pwesto sa buong batch. Sa mga susunod na pagsusulit, 715 puntos pataas lahat. Ito ba yung sinasabi mong, mahina raw siya sa pag-aaral? Ikaw pala ang niloloko mo kami. Pinapaniwala mo pa akong, sadya kong pinagbibintangan si Luyuan. Pinapalihim mo pa sa mga kaklase na, iwasan si Luyuan. Lu Chengxiang, paano ka naging ganito ngayon? Bakit? Ako naman ang tunay na, nag-iisang tagapagmana ng Pamilya Lu. Ako ang pinakamagaling. Bakit kailangan mo pa siyang ibalik? Hindi ko papayagan na, agawin niya lahat ng akin. Lahat ng sa Pamilya Lu ay dapat akin. Walang hiya. Dahil lang sa inggit at pagkamakasarili mo, halos masira mo ang sarili nating kadugo sa Pamilya Lu. Muntik mo pang sirain ang anak kong top-notcher. Alam mo ba kung paano? Tinitingnan tayo ng mga tao sa labas ngayon? Tayo itong nagpapaloko. Ikaw ang bumulag sa amin. Sinadya mong pagdudahan namin si Luyuan. At pinaalis siya sa bahay natin. Ha? Bibigyan kita ng 3 araw upang mag-empake. Umalis ka sa Pamilya Lu. Lahat ng ginawa mo, malalaman ng lahat ng prominenteng pamilya dito sa Maynila. Hindi natin hahayaang masira ang pangalan ng Pamilya Lu dahil sa'yo. Alam mo ba kung sino ako? Ha? Ako ang fiancé ng panganay ninyong anak na babae. Fiancé ka pa? Pinatalsik ka na sa Pamilya Lu. Isang ulilang walang ama't ina. May lakas pa ng loob abutin ng anak namin. Lumayas ka na. Shiruo. Lu Chengxiang,
Pinatalsi ka na nga sa pamilya Lu. Bakit mo pa ako ginugulo? Huwag mo kong pasuking hamakin ka palalo. Shiruo. Shiruo. Nagbibiro ka, lang ba sa akin? Nakalimutan mo na ba, magka-college tayo, sa iisang school. Kahapon lang, magkasama pa tayong pumipili ng kurso. Noon pumayag akong magpakasal sa'yo. Dahil hawak mo ang resources ng pamilya Lu. Ngayon wala ka ng kahit ano. At buong Maynila, sira na pangalan mo. Siguro nababaliw lang ako kapag pumayag pa akong makipagrelasyon. Sa isang gaya, mong kawawa. Hindi ba dahil magaling ako? Kahit hindi ako top-notcher, nakakuha pa rin ako ng 630 puntos. Honor student pa rin ako. Sa kumpanya ng tatay ko, 8 sa 10 empleyado mas mataas pa score kaysa sa'yo. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo. Kung hindi, pinagpipiestahan ka lang ng awa ng tao. Shiruo. 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 Oy, Lu Yuan, sandali lang. Hoy, Lu Yuan. Si Mama dumalaw para makita ka. Lu Yuan, ang ganda ng resulta mo ngayon. Sobrang proud si Papa sa'yo. Kung wala na kayong ibang kailangan, babalik na ako para mag-aral. Uy, Lu Yuan. Noon, si Mama talaga ang may kasalanan. Ang pamilya Lo ang nagkamali sa'yo. Umuwi ka na sana sa amin, ha? Oo nga, Lu Yuan. Ang ugnayan ng dugo, hindi basta-basta napuputol yan. Anak ka pa rin ng pamilya Lo sa huli. Umuwi ka na. Nagagalit ka pa ba kay Mama at Papa? Si Lu Chengxiang lang naman ang nagkagulo dito dati. Pinalayas na namin siya. Alam na ng buong Maynila na isa lang ang anak namin, ikaw. Hindi ba? Bakit noon hindi niyo ako inalagaan? Bakit ngayon niyo lang naalala na may totoong anak pala kayo? Pare-pareho tayong naloko ni Lu Chengxiang. Hindi rin namin alam na sobrang galing mo sa pag-aaral. Mali nga kami sa'yo. Lu Yuan, si Papa kasi ang naging makitid ang isip, nakinig lang sa iba, kaya ikaw ang nadamay, nabigo ka tuloy dahil sa amin. Si Lu Chengxiang, pinalayas na namin siya, mula sa pamilya Lo, umuwi ka na sana sa amin. Ngayon, ikaw na ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lo, ikaw ang ipinagmamalaki ko. Ginoong Lu, ikaw na may-ari ng ganito kalaking kumpanya, maging totoo ka naman sa salita mo. Usapan ay walang pakialamanan. Gusto mo bang ulitin ko ulit? Lu Yuan, anak ka pa rin namin, kami rin nagbayad ng matrikula mo, sa Xiangmei High School. Oo, tama, dapat lang ba, hindi mo kami, pasalamatan kahit kaunti? Basta pumayag kang mag-endorso ng produkto ng pamilya Lo, tulungan mo kami makaraos. Sa krisis na to, pagkatapos nito, pwede natin kalimutan ng isa't isa. Okay. Huwag mong gamitin ang bayad sa Xiangmei bilang dahilan. Ilang beses na akong naging number 1 sa Xiangmei. Yung scholarship na nakuha ko, mas mataas pa sa matrikula. Lahat ng pera, diretsyo sa account nyo, ng pamilya Lu napunta. Wala akong utang sa inyo. Sige. HMP, isa ka rin namang, malamig at walang puso. Kung ganun, ayaw mong tumulong. HMP, huwag ka nang magtaka kung ikakalat kong ang highest scorer sa entrance exam. Hindi kinikilala ang mga magulang niya. Nako, nagbanta ka pa sa harap ng bahay ng kapatid ko. Subukan mong gawin kung kaya mo. Gusto ko ring makita kung sinong media sa Maynila ang magtatangkang ilabas ng baliktad na balita laban sa pamilya Cheng. Umalis na po kayo pareho. 18 taon ng buhay ko. Hindi kayo. Naging parte noon. Ayoko na rin. Maging parte kayo ng natitira kong buhay. Tayo na. Bagsak ng bagsak ang presyo ng shares ng kumpanya. Maraming partners sa mga proyekto. Nag-request ng pansamantalang paghinto. Bagsak ang reputasyon ng brand. Isa itong malaking pagkabagsak. Lahat ng ito, ikaw, may hindi, matatakbuhang pananagutan. Ang gawa mong pagmamaltrato sa anak at kawalan ng prinsipyo, at pagtanggi mong tanggapin ang responsibilidad ng pagpapalaki, ay sobrang lakas ng masamang epekto sa sosyedad. Malaki ang pinsalang dinulot nito sa pangalan ng kumpanya. Ang Lushy Group ay hinding-hindi mawawasak sa mga kamay mo. Ito ang ginawa naming sama-samang proposal sa pagbibitiw mo. Pumirma ka na agad. Pumirma. Bilisan mong pumirma. Pirmahan mo na. Lagdaan mo na ito. Lu Yuan, papasok ka na sa kolehiyo. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag mong kalilimutan umuwi tuwing weekend. Magluluto si tita ng masarap para sa'yo. Ma, ako? Ikaw, papasok ka na rin sa kolehiyo. Kailangang magpapayat ka talaga. Hanggang ngayon wala ka pang abs. Huwag ka munang magbalik dito sa bahay. Grabe naman, ma. Ako kaya ang tunay niyong anak. Sige na, tigilan na ang pagpapatawa. Pagdating mo sa school, mag-aral ka ng mabuti. Sakto, hindi naman masyadong malayo ang school mo sa kay Lu Yuan. Makipag-aral kang mabuti kay Lu Yuan. Opo,
Pa, isa lang tong kaibigan ko. Siguradong magtutulungan kami. Huwag na po kayong mag-alala. Tito, tita, salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging ganito ang buhay ko ngayon. Pamilya tayo, hindi na kailangang magpasalamat. Ang kinabukasan mo, ikaw mismo ang magtataguyod niyan. Lahat kami, masaya para sa'yo. Tara na, bro. Simula na ng makulay nating buhay kolehiyo. Tara. Tara na. Tara na.